Kumusta? Kamusta ka na? Sa video ngayon, ipapakita ko kung paano maibsan ang sakit sa gilid ng braso na madalas konektado sa balikat, tendinitis at bursitis. Pati yung sobra mag-ehersisyo, nagsisimula pa lang, o gumagawa ng mabibigat na ehersisyo. Tingnan mo itong tanong, nagkomento si Maria Das Grasas. Hi doktor, masakit ang balikat at mga kalamnan ng braso ko. Marami ang akala na ang sakit dito ay dulot ng kalamnan. Kadalasan, hindi naman kalamnan ng masakit, di ba? Hindi ito ang sanhi ng sakit. Ang sanhi ay tissue na tinatawag na fascia. Ano raw? At baka hindi mo pa narinig ito, o baka narinig mo na pero hindi mo naintindihan ng maayos, hindi mo talaga alam kung ano ang fascia. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang dalawang ehersisyo para maibsan ang sakit na yan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng fascia. Bago tayo mag-ehersisyo, ipapaliwanag ko muna ng mabilis kung ano ang fascia at para saan ito para maintindihan mo kung paano natin ito gagawin. Ayos? Tara, sumama ka! Para gawin simple, ang fascia ay parang isang supot o bag na bumabalot sa bawat parte ng katawan natin. Kung nag-aaral ka ng anatomya, makikita mo may takip ang kalamnan, may epimisyo at pati mga hibla ay may endomisyo at perimisyo. Ang buto ay may periosteo na bumabalot dito. Ang puso at mga laman loob ay may sarili ring takip. Halimbawa, ang puso ay may pericardio. Kaya bawat bahagi ng katawan natin ay may ganitong takip. At ang pangalan ng takip nito, na tinatawag na connective tissue, ay parang isang nag-iisang supot na bumabalot sa bawat parte ng katawan natin. Itong tinatawag na fascia. Ngayon ko naintindihan. At ang fascia ay nagsisilbing pambalot-pambalot sa bawat parte ng katawan natin. Pinaghihiwalay nito ang bawat bahagi, kaya dumudulas ang isang bahagi sa ibabaw ng isa pa. Kaya ang fascia at ang balat natin ay dumudulas sa ibabaw ng mga kalamnan. Kaya kapag nagmamasahe tayo, halimbawa, ang mga kalamnan ay nakakagalaw at dumudulas sa magkabilang panig, kaya mo silang maigalaw. Parang ang mga kalamnan ay dumudulas sa isa't isa at dumudulas din sa ibabaw ng buto. Kailangan natin ng ganitong kalayaang gumalaw. Dahil ang fascia rin ang nagdadala ng sirkulasyon ng dugo, sirkulasyong limpatiko at ang likido na malayang gumagalaw sa loob ng katawan natin. Ito rin ang nagdadala ng mga nerbiyo. Panghuli, nararamdaman din natin ang sarili nating fascia. Dahil dito, maaari magdulot ng sakit o kirot ang fascia. At ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang gagawin natin ngayon. Ano ang mga ehersisyo na gagawin natin ngayon. Gusto kong isipin mo na ito ang aking braso. Tingnan mo, parang totoo. Parang si Marcos Mio na nagsasabing, nandito na tayo. Kaya dito meron tayo, ayan, kulay itim, ang buto ng braso. Meron tayong buto ng bisig, kaya parang braso ko na gumagawa ng ganito. Meron tayong asul na kalamnan, ang biceps. Itataas ko ito para makita mo ang biceps ko. Ang biceps ay sa harap at triceps ay sa likod ng braso. At meron din tayo dito, ginuhit ko ng berde, ang balat, para magkaroon tayo ng ideya kahit papaano kung nasaan ang bawat isa. Ang fascia, sa totoo lang, hindi lang siya isa. Meron siyang iba't ibang uri, okay? May malalim na fascia ng kalamnan din, na siyang naghihiwalay sa mga kalamnan mula sa iba pang bahagi. Dito halimbawa ang biceps. At ang triceps, sa totoo lang, nagiging isang bagay lang sila. Ginagawa niya pa silang parang supot. Ipinaghihiwalay ang isang bagay sa isa pa. At meron tayong superficial na fascia. Ito yung fascia na mas malapit sa balat, na nandito bandang ganito. Naidodrawing ko ngayon gamit ang kulay ube. Diyos ko, ang makulay naman! Na para bang ito yung mga koneksyon ng mismong balat sa kung ano mga nasa ilalim nito. Ayos ba? Itong superficial na fascia na malapit sa balat, ang ipapakita ko sa iyo kung paano trabahuhin at pagandahin na yon. Gusto kitang turuan ng dalawang ehersisyo para maibsan mo na ngayon ang sakit sa braso mo. At paalala lang na gumawa na ako ng video tungkol sa sakit na galing sa leeg papunta sa braso. Iniiwan ko dito sa card. Dito ba o dito? Hindi ko talaga alam. Iniiwan ko dito sa card para sa iyo. Pagkatapos, panurin mo yung video kasi may iba pang ehersisyo na makakatulong sa sakit ng braso. Tama ba?
Kaya ang unang paraan para trabahuhin ang superficial na fascia, itataas ko ulit ang manggas ng aking damit dito. Ang dami palang tattoo ng hari. Paano nangyari? Tara na, ano ang gagawin mo? Ang unang ehersisyo ay parang tinatanggal mo lang ang balat mula sa mga kalamnan. Okay, tama? Hahawakan mo ang balat ng braso mo ng ganito. Hindi ito letter C, hindi mo pipigain. Idikit mo lang ang kamay mo sa braso, itulak mo palabas. Hindi dumudulas ang kamay, hindi ako humahaplos ha. Idikit saka itulak ang balat palabas. Bitawan, idikit, hilahin ang balat, papasok. Palabas, papasok. Magsisimula ka sa siko at aahyat ka hanggang balikat. Hanggang saan mo kaya. Sige. Hindi ito para syaktan ka. Gawin mo lang hanggang komportable pa. Kita mo, bumababa na ako. Aakyat at bababa tayo ng 3 beses. Tara, tuloy lang. Tapos na ang una. Akyat tayo ulit, pangalawa na ito, pwede mo akong sabayan, layunin kitang tulungan, di ba? Tandaan, kung may tanong ka sa braso o ibang parte ng katawan, iwan lang sa komento. Siyempre, ang mga tanong na yan ang sinasagot ko dito sa mga video. Kaya kung gusto mo sagutin ko ang tanong mo, pakiiwan lang sa mga komento. Huwag kang magpahuli. Maraming nagtatanong kaya gumagawa ako ng video para sagutin at matulungan sila. Hindi napapanood ng tao dahil hindi nakasubscribe sa channel. Kaya mag-subscribe, i-activate ang bell at i-on ang lahat ng notifications. Doon ka abisuhan ng YouTube kapag nag-upload o sumagot ako ng tanong. At pati kapag nasagot ko ang tanong mo. Ayos ba? Tara na! Ang unang ehersisyo ay nagpapabuti agad ng sirkulasyon at niluluwagan ang mababaw na fascia ng braso. Kung may nararamdaman kang sakit, dapat ramdam mo na ang pagbabago at kahit paano gumaan na. Pwede mo ring ilagay sa komento kung alin sa dalawang ehersisyo ang mas makakatulong sa'yo. Kung yung una na ginawa natin ngayon o yung pangalawa na gagawin pa lang. Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa relasyon ng balat at kalamnan sa ilalim? Kaya ang gagawin natin ay pagtatrabahuan mismo ang relasyon ng balat sa biceps at triceps sa mga kalamnan ng braso. Para gawin ito, ganito ang gagawin mo. O katulad ng paraan ng paghila ko ng manggas ng damit pataas dito, susubukan nating hilahin ang balat. Unahin natin ang harap ng braso sa biceps. Ilagay ang kamay malapit sa siko, hilahin ang balat pataas para nagtataas ka ng manggas ng damit. Hilahin mo ang balat pataas at gagawa ka ng 5 galaw gamit ang braso. Iunat at ibaluktot. 2, 3, 4, 5. Iangat ng isang lapad ng kamay, hilahin ang balat, hawakan at huwag pakawalan. Ulitin. 2, 3, 4, 5. Kung may espasyo pa, kung kaya pa, ilagay ang kamay mas mataas. Hilain ang balat. Ulitin, 5 galaw. Makikita mo na may pakiramdam na parang hinihila ang balat, ini-stretch ang balat kapag gumagalaw ka. Pero may pakiramdam din na parang mas ini-stretch sa loob. Ang pakiramdam ng pag-uunat sa loob ay nagpapakita na nagtatrabaho tayo at pinapabuti ang fascia. Kaya nakokontrol natin ang sakit mula rito. Hindi ba't ang ganda nun? Maraming tendinitis ng litid ng biceps, tendinitis ng supraspinatus, bursitis, nangyayari dahil sa pagbabago ng mga fascia na ito. Kaya madalas, umiinom ka ng gamot, nagpa-physical therapy, nagpapagamot, nagpapa-iniksyon, at parang palaging bumabalik ang sakit. Dahil patuloy pa rin ang issue sa fascia. Dito, natututo kang gumaling. Ayos ba? Isa pang bahagi ng ikalawang ehersisyo ay ang pagpapabuti ng ugnayan ng balat at kalamnan sa likod ng braso kasama ang tricep. Gagawin natin ito ng halos pareho, ilagay ang kamay malapit sa siko at hilahin ang balat. 1, 2, 3, 4, 5. Yuso pataas ng isang dangkal, hilahin ang balat. 2, 3, 4, 5. Kung kasya, idikit, hilahin. 2, 3, 4, 5. Ngayon, obserbahan mo kung alin ang mas nakapagpagaan ng sakit mo.
Kung ito ba ay yung unang ehersisyo ng pag-ikot o yung pangalawang ehersisyo, yung sa biceps at triceps na may galaw. Tama ba? Tungkol sa mga kalamnan. Ilagay mo dito sa mga komento kung nakatulong sa'yo o hindi. Kung sinusubukan mo pa rin at nakakaramdam ka ng di komportableng pakiramdam sa pagtaas ng braso, nag-record ako ng video na nagpapakita kung paano may ibabalik ang galaw para mabawasan ng sakit. Ilalagay ko ito sa cards pero di ako sigurado kung saan banda, mga kaibigan. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kung may natutunan kang bago, pindutin mo ang like or thumbs up dito. Ang like mo ay nakakatulong sa iyo dahil alam ng YouTube na kapakipakinabang ang video. Kaya magpapakita pa ito na mas maraming katulad na video. Ang like mo ay nakakatulong din sa ibang tao dahil naiintindihan ng YouTube na nakatulong sa iyo ang video na ito at pwedeng makatulong sa iba. Kaya ipinapakita niya ito sa mas maraming tao. Malaki ang tulong ng like mo sa paglago ng channel natin. Lahat panalo. Gusto kong malinawan mo ang channel na ito ay para sa atin, kaya gamitin mo ang tips, exercises at mga video dito para matulungan ang mga mahal mo sa buhay. Ang pamilya mo, nanay, tatay at kapatid mong malayo ang tirahan. Kaya gamitin at sulitin mo ang mga tips na binibigay namin dito sa channel para matulungan ang mga taong iyon. At itong video na nakikita mo dito sa taas, hinayaan kong pumili ang YouTube ng video na pinakamakatutulong sa'yo. Kaya ano, gusto mo bang tuklasin? May playlist ako dito sa ibaba tungkol sa pananakit ng mga braso. Maraming mga video na pwedeng makatulong sa'yo at sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Hanggang dito muna, yakap at hanggang sa muli. Sima.